Shout out, Pilipinas, magandang gabi po mga kababayan kong Pilipino. Shout out, kabayan! Wednesday edition po tayo ngayon ng ating programang Shout out, kabayan, balita at komentaryo. Ayan, tsaka konting batian. Ayan, no? Sa mga kababayan natin, no? Ingat pa rin. Kahit bumababa, si COVID, nandyan pa rin. Shout out, kabayan. Ito ang inyong kabayan, Junan Sure, sa programang Shout Out! Shout out, shout out, kabayan. Ang daming shout out, no? At syempre, ang aga, si Leonardo Retome, yan, is watching. At sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga kababayan, mga OFW, yung ating mga buhay na bayani, ang overseas Filipino workers, no? Sa bansang Thailand, China, ano pa ba? Cambodia, ayan, Japan, ayan, no? Tapos sa Hong Kong, siyempre sa Canada, si Chris Moralejo, at siyempre sa aking manugang kay Craziness Ansures, no? Malapit na kayong mag-uwian o malapit na kayong magbalikan dito sa ating bansa, no? 2 taon. 2 taon din hindi nakadalaw o hindi nakauwi ang aking manugang na si Craziness Ansures. Shout out, no? Kay Antonio Velasco, Emmanuel is watching. O bago tayo magpatuloy mga kababayan, no? Gaya ng ating nakagawian, bago ako magsimula, bago ako magalit, bago ako makapagkwentuhan, bago tayo, ika nga po, ano pa ba yun? Bago tayo tumalakay. Verse of the day. Ayan. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kaniya. Kawikaan chapter 20 verse 7. Mabuhay po at isang mapagpalang gabi, Pilipinas. Oh, good evening, Brother Kun June from Pry Partiris. Ayan, God bless. Ayan, no? Yung June naging Kun ka Antonio. Baka meron pang merong Kun, no? Hindi, baka naman hindi June. Ayan, no? Binabati natin ang Pry Partilis o PRI Partilis. God bless. Ayan, no? Sa mga katropa ni Ka Antonio Velasco Emmanuel. Yan, isang mapagpalang gabi po sa inyo. Balita muna tayo bago tayo tumalakay, no? Para sa araw po ng Miyerkules. Balita mula kay kasamang Andy ng Police Files Tonight. Kahapon hindi ko nabasa, no? Kasi biglaan din yung aking pag-upo sa programang Kakampi, no? Sa hindi inaasahan. Ayan, correction, Brother June, yung kinorek ni Ka Antonio Velasco Emmanuel. Ayan, Manila's finest. Ayan. Good evening po, Kuya June, mula kay Monique Martinez Llamas. Okay na si si Monique tsaka yung kanyang esposo, no? Get well soon, no? Maynila ready na sa implementasyon ng limited face-to-face classes. Nako, malapit na pala magsokpahan itong ating mga estudyante, no? Mula kay kasamang Andy sa Police Files Tonight. Ito kahapon, no? Kahapon ito, October 19. Pero lumabas ito kanina sa balita, no? Handa na ang Maynila sa pagpapatupad ng limited face-to-face classes. Ito ang inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno nitong Martes, October 19, kung saan kasama niya sina City Engineer Arman Andres at Division of City School Superintendent Dr. Magdalena Lim nang inspeksyonin ang Aurora Quezon Elementary School sa Malate, Manila na isa sa piniling pagdarausan ng pilot classes. Ayan. Tapos sa pambalita ni kasamang Andy, ayan, basahin ko para tuloy-tuloy ako. Ito pang isang balita ni kasamang Andy. Eto, panawagan po ito, no, ni Yorme Isko Moreno na kung saan yan,
October 20, ngayon po ito, bukas pa lang mababasa. Panawagan ni Isko na dumalaw na sa sementeryo hanggat maaga. Nananawagan si Manila Mayor Isko Moreno sa lahat ng residente ng lungsod na dumalaw na sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Hanggat maaga pa at huwag na maghintay ng last minute upang makaiwas sa pagdagsa ng mga tao sa sementeryo. Pinapurihan din ng alkalde si Manila North Cemetery Director Yayay Castañeda sa ginawa nitong paggiba sa mga ginawang hagdan na ginagamit upang pagsamantala ng mga bumibisita sa sementeryo. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 33, inanunsyo ni Moreno na pansamantalang isasara simula October 29 hanggang November 3, 2021 ang lahat ng public, private, and memorial park, cemetery at columbaries sa Maynila upang maiwasan ang posibleng COVID spreaders sa pagtitipon. Yan po naging balita para sa araw po ng Miyerkules. Ayan, no? Nabitin. Nabitin. Okay, sige mga babayan, no? Bumaba. Bumaba po ngayon. Sabi nga habang nalalapit ang Pasko't eleksyon, mawawala na yan si COVID. Ayan. Pero bago natin talakayan niya si COVID, batiin ko muna ng maligayang birthday. Ayan, si LT Cole. Smart June Ibay. Ayan, no? Birthday po ni LT Kernel June Ibay ng Smart. No? Happy birthday, Sir June Ibay, no? At syempre binabati ko rin yung aming bossing, yung kumpare ko, no? Si paring Jerry Tan. O yan. Happy birthday. Sana saya mo kami. Hindi paano sasaya, no? May COVID pa, no? Marami natatakot, lalo na si paring Andy. Hanggang ngayon takot pang lumabas ng kanyang bahay, ng kanyang lungga. Ayan, nasa Cavite na kasi si paring Andy Garcia, no? Sa bagay, no? Talaga naman po dapat po mag-ingat. Mahirap pong magtiwala dito sa COVID, no? Sinasabi nga, bumaba, nasa 3,000 na lang, no? 3,656 ang kaso ng COVID-19. Suma total, bumababa siya. O wala na siya sa 10,000, wala na sa 7,000. Baka bukas, 1,000 na lang. Sana totally wala na. No? Kaya nga kanina, siguro yung balita ni kasamang Andy, sabi niya yung tama, sa balita ni paring Andy, na kung saan, naghahanda na ang lungsod ng Maynila para sa face-to-face classes, no? Sabi nga po natin, sana maging talaga po yung talagang bago ibalik po yung mga mag-aaral natin, talagang sana wala ng COVID, no? Yung totally talagang free na. Kasi mahirap makipagsapalaran, hindi po ba? At dito nga susukatin hanggang October, katapusan na itong October, no? October, na ito ba'y talagang totally bumaba na o mawawala na, no? Mahirap sapalaran yan. Binabati natin si Violeta Tarinting Morgado at sa kanyang pamilya dyan sa parting Malabon, no? Ganon din si classmate Edwin Reyes, no? Magandang gabi. Okay, kasamang Edwin Reyes. Ganon din sa ating mga kabats, no? Birthday niya, no, ng isang kaklase namin. Nakalimutan ko pangalan. Ayan, no? Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Good PM po, sabi ni Edwin Reyes. Yung kabats namin sa Lacandula High School, alumni batch 76. Ayan, ang agila ng Bulacan, si Ka James Magalona. Is watching. Siyempre sa mga katropa ni Ka James, no? Sa ano ba ang ating kabayan, si Ka Rekele. Isa mapagpalang gabi sa inyo, igat po kayo, no? Ito, masipag to si James Magalona, no? Batang Lacson, A major. Batang Lacson yan. Shout out, idol. Ayan. No, siyempre sa biglang nag-echo. Yung kanyang mga iniidolo na tanggalin natin to. Shop to A major. Naku, nabaya to. Ayan, no?
Mahirap kasi itong sa, ano ko yung ginagamit ko yung aparato natin, minsan sumasablay. Shout out idol, sabi ni James Magalona. No? At siyempre sa kanyang gobernador. Gobernador. Kay John John. Tama ba ako, no? Correct na lang ako kay John John Mendoza. Ayan, no? Sa mga ikangay pinoproklama. Pinoproklama kaagad, no? Pinoproklama ni Ka James Magalona. Diyan sa parting Bulacan, ako'y naniniwala. Kasi isa rin po akong Bulakenyo, tatay ko taga Bulacan no. So, kaya po may lahing Bulakenyo rin po ako. Tapos sa lahat-lahat ng mga kaibigan natin diyan, si Pangulong Heng, yung Pangulo ng Federasyon ng Jeepney Operator and Driver Association diyan. Pangulong Heng Carlos, ayan, no? Ayan, Vice Gobernador John John Mendoza, idol. Ayan, no? Shout out kay Vice Gob John John Mendoza. Mula kay Ka James Magalona. Sa lahat-lahat. Good evening po, Kuya John from Mekawayan, Bulacan. Ayan, no? Ano din to? From Bulacan din ito, mga taga Mekawayan. Yan, si Jessica Barona, no? Gobernador, iboto nyo naman po bilang Vice Gob si John John Mendoza. Ayan, no? At binabati rin natin si Ma'am Lily Agulto. Ayan, masipag na po staff na Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Ayan, ang direktor diyan si kaibigan natin, si Director Ted Martin. Ay, nakakalungkot nga pala, no? Pakikiramay po yung ating hatid naman po sa pamilya po ni Dr. Rapanan. Ayan, no? Na kung saan po, sinasabi nga po, sumakabilang buhay na po, no? Marami pong issue sa naturang pagkamatay ni Dr. Rapanan. No? Yung mga sentimiento po ng mga na-floating na mga taga City Hall. Sana, no? Kapag halimbawa ganito po yung mga magagaling na mga doktor natin, huwag na isama sa politika. No? Minsan po tatalakayin ko yan. Idol, dyan ako pinanganak sa Dagupan, kapitbahay namin ng mga bansay. Ayan, sabi ni James Magalona. Ayan, no? Katundo rin natin si James Magalona. Okay po, no? Minsan po tatalakayin ko po yan kasi may humingi po ng nung kung pwede raw na banggitin ko sa programa natin, sa shoutout, sa Kakampi Online, yung pagyao ni Dr. Rapanan, Director ng Manila Health Department. No? Kasi may mga isyong lumalabas, itong naturang doktora, meron pong sakit sa baga. Na dapat po, binigyan siya ng pagkakataon na hindi siya dito sa Manila, sa COVID Field Hospital, diyan po sa Luneta, no? Alam naman po natin kapag mga senior, dapat po talagang iniiwas na ito na sa mga hospital, no? Bagamat may katungkulan as a director, pero dapat po meron pong umiiral na puso, no? Meron pong malasakit, meron pong sabi ko nga yung sa yung mahirap kasi sabihan mahirap kasi spelling Hindi, malalim po yung issue, no? Kaya minsan ayoko munang talakayin sana. Kaya lang medyo nababanggit lang po natin dito sa shoutout, no? Dahil ako po, katwiran ko po kapag magaling, ginagamit, no? Hindi ibinuburo. Para sa akin po yun, no? Ang talino, ginagamit, hindi para i-stack. Kasi yung talino, marami pong magagawa yan. Maraming tulong na magagawa. Ngayon, kung hindi mo siya gagamitin, no? At magagamit sa ibang bagay, at sabi nga po, napolitika, no? Di bali po, pag-usapan natin yan sa susunod na araw, no?
Ang aking paabot lamang sa pamilya ni Dr. Arapanan, yung taus-puso ko pong pakikiramay. No? Ng shout-out ng Kakampi Online, ng ano ba ang ating kabayan, yan, ng DWAD, andiyan kami po nakikisimpatya. Ay binabati natin, shout-out kay Ma'am Carol Martin Ponce is watching. Para nakita ko kanina, birthday nung anak yata ni Ma'am Carol Martin Ponce. Shout-out, no? Binabati natin siya na maligayang kaarawan. At sana dumating pang maraming kaarawan sa kanyang buhay na siya'y masaya, mga maligaya. Ano pa? Siyempre, masagana. No? Yun po yun, bayang ko. Okay, sige po, bayang ko. No? Pag-usapan natin, itong mayroon yung showdown no? Showdown ni Bato at showdown ni Duterte. Isipin niyo po mga kababayan, no? Kung kailan po ang tao, no? Marami pong problema. Dulot nga po nitong COVID-19, maraming nga po walang hanap buhay. Nagtataasan ang presyo ng bilihin. Mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Hindi ba? Meron pang ganitong mga problema na inaabot po ng sambayan ng Pilipino. No? Hindi po, ang apektado rito mga kababayan, hindi ito si Duterte, hindi ito sila Senator Gordon. Ang nakataya rito mga kababayan, ang sambayan ng Pilipino. No? Happy watching po, shout out. Kay Joselito Gulapa, Bagsik is watching. Gayun din po kay Ma'am Loida Reyes Ahmad. Good evening, June, God bless. Ayan, no? Siyempre kay Engineer Yusuf. Ayan, no? Binabati rin natin. Kamusta ba si Ma'am Christy? Kamusta na kaya si Ma'am Christy Lim? Ayan. Ito yung magagaling na leader ni Ma'am Christy Lim. Si Loida Reyes Ahmad. Ayan, no? Sige po, bayang ko. Minsan po, sabi nga, sa pagkakataon ngayon, no? Ang kailangan po natin, makarecover na po ang sambayan ng Pilipino. Makarecover na rin po ang lahat. No? Gaya ng ginagawa ni Isko, no? Yung kanyang pagpupursige, nabanggit ko nga kanina, na kung saan, always ready na. Preparado ng Maynila para magbalik klase ang mga mag-aaral. No? Ganyan po dapat. No? Pinaghahandaan po, ang nga po ay kinabukasan ng mga kabataan natin, ng mga kababayan natin. No? Andun po, doon focus Pero ngayon, bayan ko, ang napokus yata rito, no? Yung showdown ni Gordon at ni Duterte. Sablay na naman, mga kababayan, di ba? Binabati natin. Si Masara Mabini Ibit is watching. Minsan, sablay pa yung boses ko, no? Binabati ko po. Siyempre, mga kabarangay, ni Masara Mabini Ibit, diyan po sa parting Don Bosco. Ayan, no? At siyempre, yung mga kasama niyang mga health workers sa barangay, no? Binabati rin natin si Joe Lowy Musngi. Yan, is watching. Ito po naman, ang magaling na mananato. Yung kapisanan ng mga mananato ng Pilipinas. Ayan, si Joe Lowy Musngi. Ayan. Shout out kay Joey Lowy Musngi. Good evening po, Kuya June Ansura. Shout out sa lahat ng sumusuporta kay Yorme Isko. Siyempre, shout out no, sa lahat-lahat. Shout out sa mga taga Malabon, naka-monitor ang Barangay Longos. Ayan, mula kay Robert Layson. Shout out sa lahat-lahat ng mga nanonood diyan sa parting Malabon. Pa-shout out po sa 3 taon anibersaryo ng kapisanan ng mga mananatong Pilipino sa Pilipinas. Ayan, shout out mula kay Joe Lowy Musngi. Salamat, sir. Ayan. Tuloy tayo sa showdown ni kala ko showtime no? Hinamon ni Pangulong Duterte na showdown.
itong si Senator Gordon. Tungkol nga po rito sa ika nga po walang katapusan na investigasyon sa overpricing ng mga medical supplies, no? Na kung saan po inaalam po ng mga senador natin kung naabuso ba, no? Naabuso ba ang kwarta ng sambayanang Pilipino? Hindi kwarta ito ni Duterte, ha? Kwarta po ng sambayanang Pilipino. Ako'y naniniwala. Dapat po talaga lumabas ang katotohanan at hindi dapat pigilin. No? Kasi kapag pinigil mo yan, isa lang iisipin ng sambayanang Pilipino. No? Kung pipigilin mo yan, isa lang pong iisipin na maaari na may sabuatan na nangyari. Ngayon nga po, kinukunik na po kinukunik na po si Pangulong Duterte nyo, no? Dito po sa overpricing ng mga medical supplies na kung saan ang nakinabang itong Parmali. Hindi ba? Parang sinasabi ko, Parmali Hindi ba? Kasi bayan ko, no? Kung ako si Duterte, si Duterte nyo, no? Kay Duterte nyo, kung ako sa kanya, hindi ako mangingialam Pababayaan kong dumaloy ang investigasyon. Hindi ako mangingialam. Kasi kapag nangialam ka, ilalabas na meron kang pinoproteksyonan. No? Meron kang kinokoberan. Meron kang itinatago. No? Hindi po pwedeng ang mangyari pabayaan dumaloy ang investigasyon at malaman ng sambayanang Pilipino kung meron nga pong naabuso sa pera ng sambayanang Pilipino. Kasi ito, hindi po babayaran ni Duterte lang No? Hindi lang siya magbabayad dito. Ang magbabayad po rito tayo. No? Yung kaapo-apuhan natin. May utang na, hindi pa pinanganganak, may utang na. Hindi ba? Ngayon, kung pipigilin ang investigasyon diyan, isa lang po isipin ng ng ating mga kababayan na meron pong ito sinasabi, grand conspiracy. No, malaking kutsabahan. No? Kinukunik na po ito si Duterte sa nasabing pondo. Ako man po, sabi ko nga kung halimbawa pipigilan mo ang investigasyon, ang tanong natin bakit Hindi ba? Bakit? At bakit ayaw mong papuntahin sa sinasagawang investigasyon sa Senado, itong mga tinatanong, no? Actually, ito sila Duque, hindi ba? Tanong lang, hindi naman, pwede ba sabihin natin iimbestigahan? Tanong hindi ba? Kung meron naman silang maayos na sagot, makikita at malalaman din po natin na yung katotohanan, no? Gaya ni Galvez. Na kung saan siya namahala. Tapos ang Parmali. Dito, ang DBM, ang DBM. Hindi ba? Kasi ang pera po, hindi daang libo ang usapan, hindi milyon Ang pinag-uusapan po, bilyon. No? Dito po, nagkasanga-sanga na rin po yung problema sa nasabing investigasyon na ginagawa po dyan sa Senado. Na kung saan sinasabi, mga kababayan, nagagamit daw ng mga senador itong investigasyon sa panahon ng eleksyon. No? Naalala ko tuloy si Gingone, natatandaan niyo po yun. Si Teopisto Gingona Jr. Panahon ng eleksyon, hindi ba? Inimbestigahan niya si dating Vice President Jojo Marbinay. Hindi ba kandidato yung mama? Ngayon, kaimbestiga niya, natalo siya sa pagka-senador kasi hindi nakakampanya
Hindi ba? Dahil kung talagang naghanap ka ng grandstanding sa nasabing ika nga po ay pogi point sa investigasyon ng ginagawa sa Senado, sana mananalo ka. Bakit natalo si Ginggona? Ang galing nun. Hindi ba? Yung anak po ng matandang Ginggona, no? Natalo. Bilib ako ron. Magaling sa, yun? Magaling sa Senado. Magaling sa batas. Talagang hinihimay. No? Ngayon, paano mo ikukunik itong investigasyon, no, sa Parmali, sangkot yung mga in-check na kinabang po sa sinasabing overpricing ng nitong mga ng medical supplies. Hindi ba? Kasi pinipigil eh. Nagtataka lang ako kay Duterte nyo, bakit pinipigil? Hindi ba may sabi nga magkakaiba sila ng kanilang mga katungkulan eh. Bagamat ikaw Pangulo, ikaw yung executive, hindi ba? At malaki yung ginagalawan mo at napakalaki ng ginagampanan mong trabaho para makialam ka pa diyan po sa investigasyon sa Senado. No? Para proteksyonan mo yung mga iniimbestigahan. Hanggang po yung naging personalan eh. Hindi ba? Nagkaroon ng murahan, patayan. Bagamat wala pang pinapatay, meron na pong bantang patayan. Iyan ang hindi nawawala kay Duterte nyo. Hindi ba? Eto po, may banta na naman siya dito sa mga senador na kung saan katanggalan niya ng pondo. Matay ko naman isipin bayang kong Pilipinas, dahil ang sinasabi ni Pangulong Duterte, dadaan naman daw sa kanya. Yung mga pondo na pwede niyang gawin, na tanggalan niya ng pondo. No? Ang mga senador. Dahil nagsabi rin ng mga senador, dahil sa mga ganitong pangyayari, nagaganap, yung mga kanilang mga iniimbestigahan, ayaw makipag-cooperate, ayaw pumunta. Di ba? Ito yung mga taong nakatalaga sa iba't ibang kagawaran ng ating pamahalaan. So ang banta nila ng mga senador, babawasan. No? Ang pondong kanilang pinatutungkulan o pinanunungkulan. Ang banta naman ni Pangulong Duterte, tatanggalan naman daw po ng pondo ang mga senador. Para sa akin, kasi po ang Senado, bayan, gumagawa po ng batas. No? Hindi po sila gumagawa po ng basketball court. Di ba? Kaya nga po, ang tanong natin, may pondo pala ang bawat senador. Akala ko ba, wala. Pero balikan po natin, no? Kasi sabi ni Pangulong Duterte, aalisan niya ng pondo ang Senado sa 2022 national budget. Kung sabihin naman po ng Senado, kung di namin pinirmahan niyang national budget na yan, may pondo ka, kaya. Hindi ba? Alam niyo mga kababayan, dito na tayo'y nalilito no? Tayo kakapa-kapa dito sa sa bantaan nitong parehong mataas ang katungkulan sa ating pamahalaan. Bumabanta si Pangulong Duterte nyo na aalisan niya ng pondo ang Senado. Ang banta naman ng Senado, tatanggalan o babawasan nila ng pondo ang kagawaran ng mga iniimbestigahan nilang mga namumuno sa mga kagawaran na hindi sumisipot dito sa investigasyon po diyan sa Senado tungkol nga po sa overpricing na mga medical supplies, no, na ang nakinabang Parmali. Ngayon lang po natin nalaman, no, kung di pa nangyari po investigasyon sa Senado, karamihan rin palang nanunungkulan sa ating gobyerno, puro Chinese, no? At ang iniimbestigahan, puro Chinese.
Ang iniimbestigahan, puro kaibigan ni Pangulong Duterte. So, mga kababayan, dito naisip natin, ito pala yung nangyayari sa aming bansa, sa kwarta ng sambayan ng Pilipino. Ganito pala na chuchuchubibo, no? Na hokus-pokus. Kung hindi pa ika nga po ay nagkaroon ng investigasyon, hindi natin alam na itong mga nasa paligid ni Pangulong Duterte nyo, puro mga insect. No? At hindi basta, ang pinag-uusapan mga kababayan, hindi milyon, bilyon eh. Bilyong kwarta. Natural po. No, natural na dapat po malaman ng sambayan ng Pilipino, totoo ba na parehas yung presyo ng medical supplies? Nakamura ba? Hindi po issue yung yung nasa panahon tayo ng pandemya, kaya wala na pong bidding. No, bibili na lang sila kahit mahal. Pwede pong sabihin na nga, dahil nga po sa emergency situation, yung mga bibiling medical supplies, kahit na binili mo ng 10 piso, dahil nasa emergency situation ka, pwede mong ikangay taasan ng presyo. Yun po yung pinag-uusapan po sa Senado. Sana po, no, mga kababayan, lumabas po ang tunay, lumabas yung katotohanan. Para may managot, no? Para may managot dito po sa ikangay overpricing na nangyari po sa mga medical supplies sa panahon po na may pandemya. Alert level 3. Ayan, no? Bumaba na ang COVID-19. Palakpakan natin. 3,656, sabi ko nga kanina. Unti-unti na po yung bumaba yung ikangay kaso ng COVID. Ako sabi ko nga bago mag-eleksyon, no, sa 2022, sa susunod na taon, ang Pilipinas, zero na sa COVID. Lawa ng COVID, no? At unti-unti na rin po yung pagbukas ng ating ekonomiya. Sa pagbukas ng ekonomiya, tanggapin na natin sa ating sarili. No? Sana maging makatotohanan din ng gobyerno sa paglalabas ng tunay na datos. Ang sinasabi nga, nasa 50,000 na mahigit ang nabakunado na Pilipino. So, pwede nang lumarga. No? Pero, si COVID nandiyan pa sa tabi. No? Yung aking ang kaibigan, kaklase, o kabat, si Romy Bailon. Sila mag-asawa na COVID. No? Sabi nga po, sa awa naman ng Diyos, nakaraos sila. Pero ganun pa man, kahit bakunado sila, ang gastos po malaki. Mahal ang gamutan sa COVID-19. So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi pa rin tayo ikangailigtas sa COVID kahit meron tayong bakuna. Gaya ni Monique Martinez, di ba? Na-COVID siya, kasama rin po yung kanyang asawa. Awa naman ng Diyos, sila'y nakasurvive naman po sila. Gumaling, no? Ganun pa man, buti rito sa lungsod ng Maynila. Dito po, masipag ang mayor. Masipag si Isko. No, laging always ready rito. Yung mga gamot para sa COVID, meron dito sa lungsod ng Maynila. Meron pong tatakbuhan ng ospital. Yung mga pasyente, paano po yung mga nasa probinsya? Paano po yung mga nasa ibang city? Hindi ba? Sabi ko nga po, mahal pong magkasakit. Alert level 3. Kaya 40% na mga gustong lumabas, makakalabas na. Makakapag-mall na, makakakain na sa labas. Makakapanood na ng sine, makakapag-gym na, makakapagsimba na. Lahat ng mga hindi pwede noon, pwede ngayon. Yan po yung magandang ito yung resulta ngayon. Sa ibang lugar naman po,
nasa alert level 2 na di ba? Yung parting Cebu. Oh. Tayo nasa 3, yung Metro Manila. Ganun pa man, mga kababayan, meron pong tinatamaan nitong COVID-19. Hindi po mawawala yung kakambal natin dito. Oh, yung face mask, face shield, hugas kamay, yan, kakambal po natin yan. No? Kaya nga, pinag-iisipan ko paano po kung halimbawa face-to-face classes na? Kasi pinakita kanina yung may barrier no? Binilang ko yung yung upuan ng mga estudyante, no? Bawat estudyante, hindi ko alam kung may nasa 20 piraso yung yung lamesa na mayroong plastic, no? Ganun pa man mga kababayan, nandun pa rin yung pag-iingat. Dahil gusto nga po ng ating gobyerno, mabalik na po sa normal ang pamumuhay ng tao. Isa po yung pagbabalik eskwela. Bago tayo pumunta sa eskwela, dahil alert level 3 na, sa isang buwan, November 1st. Pero sabi ni Cois, yung 29, October 29, 30, 1, 2, 3, hindi pwedeng pumasok po sa mga sementeryo at columbarium. Private o public. Ngayon po alert level 3 na, yan ba pwede nang pumasok? Dahil sabi rin kanina sa balita ko, mula kay kasamang Andy, na dapat daw po mas maaga na pumunta ang mga pamilya ng mga namatayan para maglinis ng kanilang ng mga nicho, no? Para huwag na makapagsiksikan. So suma total mga kababayan, sa pagkakaintindi ko pinapayagan na pumasok po sa loob ng sementeryo ang mga gusto maglinis. Tapos yung primero, araw po ng Undas yan, no? Ano kaya yan? Papayagan na kaya? Dahil alert level 3 na Kasi sa parting San Juan, kahapon nga binabalita ako sa Kakampi Online na may oras. Every 2 hours, no? Meron pong salitan, no? May salitan pong gustong pumunta sa sementeryo po sa San Juan. Shoutout kay Joselito Gulapa Bagsik, no? Good evening, idol. Shoutout naman po sa puso ng Maynila Riders Club. Shoutout po sa inyong lahat, no? Meron pong rotation doon po sa San Juan, no? Pwede po naman yun. At sa mga private cemetery, pwede rin. Pwede yan sa maliliit na sementeryo. Pero kung halimbawa po, ang sementeryo, kasanlakit po ng sa norte, Laloma, Jesus Mariones, bayan ko, paano mo pairalin yung sinasabi pong rotation? Every 2 hours po yun, palit. Shout out sir, pagod sa dami ng trabaho, pampag-good vibes lang. Sir, lalo na sa buong PNMRC riders, pampaalis pagod lang po. Mula kay Secretary Josie Domingo sa tumba. Ang sipag din ito, no? Ito aktibo rin, no? Aktibo rin to sila si Josie Domingo, no? Ito yung grupo yata ni Mayor Cois, no? Itong PNMRC riders ito mula kay Secretary Josie Domingo. Shout out, no? Ingat po kayo, ingat. Kasi nasabi natin mga kababayan, itong yung pagpasok sa sementeryo, no? Alert level, siyempre pangahawakan maluwag Alert level 3. Pwede nang pumasok. Kasi pwede po sa iba no? Pero ang sistema, iba kasi po sa norte. Malaking sementeryo rito sa lungsod ng Maynila. Ito yata pinakamalaking sementeryo sa buong Pilipinas Yung norte, Laloma no? Dugtungan kasi yan May parte pang Makati, no? Kapag at nilakad-lakad mo, matutumbok mo Makati. So malaki, no? Kaya paano po yung sinasabing matutulad o pwedeng igayahin
ang sa San Juan, no? Ang mayor naman po dyan, si Zamora. Matay ko man isipin, rotation eh. Paano mo makikilala? Paano mo ma-identify ang isang papasok? Kasi may bilang po, no? 4 yata hanggang 7 katao ang pwedeng ikangay bumisita sa sementeryo. Tapos online, no? May appointment ka sa naturang sementeryo, sa mga taga-pamahala na naturang sementeryo dyan po sa San Juan. So paano mo, matay ko man isipin, paano pa iiralin po dito sa norte? Hindi ba? Kung halimbawa ang gagayahin po yung sa San Juan. So, malaking sa akin nga po, kasi inaabot po ng 100,000 ang pumapasok po dyan sa loob ng sementeryo dyan sa norte. Tsaka magdamag, hindi ba? Yung iba dyan sa gabi nagpupuntahan. Paano mo i-identify yung mga pumapasok sa loob ng sementeryo? No? At paano po makakatiyak, no? Ang mga magpupuntahan sa sementeryo, hindi sila carrier ng COVID at hindi po sila mahahawa. No? Kahit sabihin mong bakunado yan, may posibilidad. May posibilidad sila na tamaan pa rin ng COVID. Sabi ko nga, napakalaking gastusin Dahil yun ang inaaray ng kaklase ko, yung kabats ko, si Romy Bailon na talaga naman po ikangay madugo yung gastusan. Naalala ko nga sabi ni Jake Ortiz sa Truth and Knowledge, yung katandem ko sa Kakampi Online. Bukas kami. Sabi niya, Kajun, yung mga ayaw magpabakuna, kapag tinamaan sila ng COVID, nasa kalahating milyon. Kung may kalahating milyon ka, pwede ka nang hindi magpabakuna. Dahil may panggastos ka sa hospital yun pala yun pala yung tawag dito, yun pala yung gastusin. No? Yung ayaw magpabakuna. Kaya yung mga ayaw magpabakuna po ngayon, magpabakuna na kayo. Dahil yung gastos matindi, malaki. No? May sakit ka na, gagastos ka pa. Okay lang, sabi nga, sa lungsod ng Maynila. Paano po sa mahihirap na lungsod? Gaya ng Pateros. No? Naalala ko pa yan sa ayuda Yung kanilang pera, pang-ayuda, 1,000,000. Sabi nga, para itulong mo yung 1,000,000, sa nasasakupan mo, kulang. Hindi ba? Hindi kagaya ng Makati, Mandaluyong, Quezon City, Maynila, ayan, malalaki pondo niyan. Kaya sabi nga po, may panggastos, may pangalalay sa mga mahihirap na tatamaan ng COVID. Paano po kung mahirap yung munisipyo mo? Mahirap yung syudad mo? Napakalaking problema. No? Napakalaking hirap na aabutin. Paano kung mahirap ka na nga, may sakit ka pa, sabi nga, yun ang malaking problema. Ito po, bayan ko, no? Punta tayo sa ibang issue, no? Sa ibang issue naman. Pag-usapan natin, sa ayaw at sa gusto ni Duterte, lalabas po yung investigasyon ng International Criminal Court. No? Gano'n siya kahanda rito? Sabi nga niya nung siya ini-interview. Sa mga ayaw sa akin, babalik na ako sa Davao. Aharapin ko. Yung mga kaso na kakaharapin ko. Yung mga depensa gagawin ko. Yung International Criminal Court na yan. Wag lang daw po pati yung may sinabi siya Baka raw po pati may sakit na malaria, ibintang sa kanya. Kaya akala ko naman po mga kababayan, matapang si Pangulo nyo, si Pangulong Duterte nyo. Akala ko matapang. Yung pala may kinatatakutan din pala, no? Minsan may kasabihan tulak ng bibig,
kabig ng dibdib. Oh. Sino mag-aakala na si Pangulong Duterte may daga rin pala sa dibdib? No? Kasi sabi ko nga pampalakas loob lang yung yung matapang. Pero pagdating po talaga sa laban, iba na pong usapan. Oh. Dito, no, ang sabi ni Pangulong Duterte, pinangangatawa na naman niyang matapang siya sa bibig, no? Pero sa actual, hindi ko alam. Punta natin si Bato. No, si Bato. Ako matay ko maisipin bayan kong Pilipinas, no. Si Bato, sabi ko nga imposibleng maging senador, hindi ba? Pero dahil kay Pangulong Duterte, naging senador. Ngayon, mga kababayan, ito meron pong lumabas na statement. Ito si Senator Bato de la Rosa. Kapag daw inaresto, ito ito po'y pagkakaintindi ko. Kapag inaresto si Pangulong Duterte niya, no? O lumabas yung po'y investigasyon kay Pangulong Duterte niya, Pangulo ni Senator Bato, poproteksyonan niya. Sabi ko, mga kababayan kung siya magiging Pangulo, no? Kung siya raw ay magiging Pangulo, kung siya ay magiging Pangulo, ibig sabihin, tatalunin niya sila, Ping Lacson, hindi ba? Ito po yung mga matitikas tatalunin mo si Isko, no? Tatalunin mo si Leni Robredo. Tatalunin mo si Pacquiao. Tatalunin mo si Bongbong Marcos. Bakit kay Bongbong Marcos, wala na akong question dyan. No? Talaga naman pong julala yan Pangulong Duterte. Pwede pa nga mangyari po Bongbong Marcos tsaka Duterte. Pwede po yan. No? Magkakaalaman niya sa September 15. Happy watching kay Raquel Payumo. Ayan. No? Shout out kay Raquel Payumo. Magkakaalaman niya sa November 15. Pero punta muna tayo sa pagiging Pangulo po ni Bato. Kapag siya raw po yung naging presidente at nanalong presidente, proteksyonan niya si Pangulong Duterte sa International Criminal Court. No? Galing hindi po ba? Dahil nakakaya naman daw po ang justice system ng ating bansa kapag halimbawa nangialam ang International Criminal Court. Parang sinampal din daw po ang Korte Suprema. Kapag halimbawa po ay lumabas, no, yung investigasyon ng ICC kay Pangulo nyo, Duterte. Ngayon, mga kababayan, matay ko man pong isipin, no, kung po ay nakakahiya sa justice system natin, dapat po nirespeto ni Duterte nyo. Ang dami pong nilabag na batas dito. Marami pong nabalahurang batas po rito sa ating bansa. Diyan lang kitang-kita na po rito sa hindi ba bastusan po yung nangyayari pong pakikialam ni Pangulong Duterte sa investigasyon ng Senado? Kaya hindi pwedeng sabihin na yung justice system natin nakakahiya. Talagang nakakahiya kapag halimbawa binalahura. Nakakahiya po yun. Nilalabag mo yung isang institusyon Hindi ba? Ikaw executive ka, hindi ka dapat makialam sa legislative. Trabahuin mo yung trabaho mo bago ka mangialam sa iba. Hindi ba? Kung sasabihin mo
Ang sasabihin ni Duterte mo, ni Bato, no, na nakakahiya ang justice system natin at parang sampal sa Korte Suprema, sa ika nga investigasyon ng ICC, no? Sabi ko nga mga kababayan, kung meron pala kayong kinikilalang batas, bakit kayo nangingialam? Bakit binabago niyo po yung batas? No? Bakit niyo inaaway itong mga nag-iimbestiga? Bakit inaakusahan nyo na ginagamit sa eleksyon? May trabaho po nila yan Di ba? Trabaho ng yan, ng Senado yan. Para ikaw ay mangialam. No? Dito, nabanggit lang po natin, kaya pala tumakbo, at feeling po ni Bato, no, na mananalo siyang presidente. Kanyang unang assignment, no, proteksyonan ang kanyang pangulo dahil kasama rin daw siya makakasuhan. Ay nako, bayan kong Pilipinas, sabi nga po only in the Philippines. No, only in the Philippines. Aminin po natin, nagka-leche-leche batas po rito sa ating bansa. No, nagka-loko-loko di ba? Nababoy yung batas po natin. Tapos ilalabas po sa bibig ni Bato. Nakakahiya ang judicial system natin. Sampal sa Korte Suprema. At ang gusto nga mangyari po, no, diyan sa investigasyon sa nangyayari sa Senado, ibasa na po sa Ombudsman. Isa pa yan Saka nakakita, hindi pwedeng ilabas ang salin ng Pangulo. Maski sinong opisyal ng gobyerno, trabaho ng Ombudsman yan Pagkatapos, gusto ng Pangulong Duterte mo, ilipat ang investigasyon sa Ombudsman. Matay ko man isipin, napakasimple pong, simple pong salain Hindi ba? Excuse ang Pangulo. Diyan po, ito po ba, sinasabi natin, yan ba hindi baboy na justice system natin? Hindi ba kababuyan niya? Yung dapat makulong, sentensyado, Sandigan Bayan, di ba? May sinintensyahan dyan kita nyo po. Babanggitin ko na, si Imelda Marcos. Sentensyado ng Sandigan Bayan, pero hindi napasok sa kulungan. Hindi po ba nakakahiya yan? Yung judicial system natin? Tingnan nyo si Jinggoy. No, nasa labas, plunder yan, di ba? Nagpiyansa yan. Ngayon, kakandidato. Si Enrile. Nasa labas yan. Dapat nasa loob ng kulungan yung mga yan Hindi ba? Hindi po ba nakakahiya yung judicial system natin? Tapos sasabihin ni Bato, kapag halimbawa lumabas ang arrest warrant, no? Ito parang doon na tayo papunta Parang doon na papunta ito Kapag halimbawa, poproteksyonan niya daw si Pangulong Duterte kapag nanalo siyang Pangulo, paano kung hindi ka manalo? Paano mo poproteksyonan? Hindi ka nanalo. Yun po malaking Dito pa lang, bayan ko, nakikita na natin ang laro ng politika rito. No? Parang alam na natin, talo si Ping Lacson. Di ba? Parang talo na rin si Isko Parang talo na rin si Lenny, si Pacquiao. Si Bongbong, talo na, panalo na si Bato. Yan po yun. Kasi ngayon pala nagpaplano na kapag nanalo ako na Pangulo ng Bansa. Sabi nga po, ang daming may sablay ang utak ito. Binabati natin si Chairman, ng Ilocos. Kita nyo naman si Ka Joji B. Jimenez. Good evening, Sir June. Sabi ni Joji Jimenez from, taga Ilocos to, bayan ni Marcos. Magaling din po ito sa mga interview, no? Magaling. Ako lang po hindi magaling. Hindi po, no? Minsan po, sabi nga po, may panahon po na nasa kondisyon ka May panahon naman wala ka sa kondisyon. No?
Kaya minsan po, pagpatawad no, sa mga nanonood na kikinig sa atin, o minsan po yung ating tinatalakay, nawawala. No? Ganito yata yung nagkakaedad. Ayan, no? Okay, sige mga kababayan. Dapat lahat tayo bakunado na. No? Shout out po. No? Ito, habol po. Si Chairman na Punong Barangay Joel Gungun. Ito, sipag. Masipag na tatakbong konsyal ng lungsod ng Maynila. Si Punong Barangay Joel Gungun. Magandang gabi po. Ayan. Punong Barangay Joel Gungun. Siya na lahat ng tumatakbo, no? Kasi, baka nagseselos kay Punong Barangay Joel Gungun kasi nakawatch siya sa atin, no? Meron naman, babatiin ko kayo, hindi kayo nanonood. At ito, batiin ko muna bago ko, kangay oras natin, ang bilis pagbati, no, sa suway at gabay sa ikangulad ng pamayanan. Ayan. Ikabo ni San Gabriel at Nanay Carmelita San Gabriel, no? Ito yung mga pangulo ng mga senior citizens sa Cavite, no? Ngayon, stop Stop sila. Bakit? Bawal. Bawal ang senior sa COVID. Meron nga naman po, no? Kasi po, minsan po dumadaong ako diyan sa Cavite City, sa Dasmariñas. Ayan, sa mga senior. Namimiss ko na nga yung mga senior Pero mahirap yan, di ba? Nakaraan, 2 taon na tayo nasa pandemic. So hindi ko na nami-meet yung mga kaibigan natin, mga senior, no? Ang dami niyan, nasa 500. Ang daming boto ni Isko. Yan nga pala, no, yung kaibigan natin si David Tonggol. Ayan dito sa San Jose del Monte. Mingi siya ng audience, o pwede raw ba niya makaharap si Isko? Pasensya ka na, no? Hindi ako organizer ni Isko hindi po, meron po nakatalaga diyan mga organizer. Kasi maraming tao po sa San Jose del Monte. Maraming sa mga gumaok na yan. No? Mingi silang makaharap nila si Isko. Tapos po, ayan, yung kaibigan din natin, si paring Jun Cabanyug. Taga Las Piñas yan, no? Binabati natin. Isko rin yan. Binabati ko rin ang Lacandula High School. Alumni Batch 76. Ayan. Shout out po kay Rodel Gallardo, a.k. Buknoy. Ayan. Mara kay Punong Barangay Joel Gungun. Shout out po. Binabati natin ang Lacandula High School Alumni Batch 76. No? Ang kapisana ng mga kamag-anak ng mga manggagawang migranteng Pilipino. Ayan, si Pamper Pineda Nicodemus. Bukas po, meron kaming kakampi, no? Tapos binabati ko rin ang Manila City Hall Reporters Association. Ang Batang Tondo, Hiyas ng Maynila, Midnight Show King ni Andy Verde ng DCRH. No? Tapos nag-iisang Manileño, yan si Ma'am Christy Lim. Ito ang tunay na pagbabago ni Konsyal Ian Bansay Nieva. Anak ng Maynila Riders Club. Tapos Halili Riders. Ayan, ang Media Eye, Talakayang Pinoy. Ano ba ang ating kabayan? Ayan, kanina si Kari Kili, no? Tapos si James Magalona. Binabati natin. Tapos, ang Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas. Binabati ko po. Si Secretary Norberto Gonzales. Ayan, kandidato rin to bilang presidente. Dating sekretary po ng Defense Minister ito, no? At tapos naging National Security Council siya, no, ng panahon po ni Gloria Macapagal-Arroyo. Binabati ko rin ang Social Democrats, ang OFWs, ang PEJODAP. Ayan, binabati natin. Senior Citizen, binabati natin. Ang ACMA, TFUM. Tapos Certified Dugong Tondo. Ayan, si Gemini, si Sally Gemini. Ayan, Best Chairman, District 1, Chairman Gungun. Ayan, no? Binabati ko po. Tapos binabati ko rin si paring Noel Adaw at si Maring Ana at sa kanyang pamilya, no? Binabati ko po kayo. Gayun din ang Humanitarian of the People Efforts. Ayan, binabati ko po. Ang bumubuo nitong grupong ito, no? Yung against sila sa droga. Tama po yan, no? Kasi ang droga, po yan, perwisyo po yan. Hindi nakakatulong yan. Kasi kapag ang isang bahay mo, napasukan ng isang kamag-anak may droga, para kang inanay. Parang inanay ang bahay na yan, no?
Ang oras natin, 8:56 po ng gabi. No? Paumani, no? Dahil minsan po, sabi ko nga po, yung kondisyon ng ating katawan, ganito yan tayo nagkakaedad. Naubo kasi ako minsan po, yung gusto natin palawakin pa yung programa, minsan nawawala po ako sa wisyo. No? Nagkataon lang po na araw po natin. Sunday, Wednesday, Friday, Sunday. Ayan, yung programa natin, Shout Out. No? Shout Out Kabayan. Muli, no, mga kababayan, sa lahat-lahat po ng mga nanood, nakinig, nakibahagi nitong ating programang Shout Out Kabayan, binabati ko rin siyempre yung aking kaibigan, si Paring Perdi Domingo, si Mike Lopez, si Congressman Manny Lopez. Ayan. Binabati ko po kayo. No? Shout out po. Sabi nga po, isang mapagpalang gabi Pilipinas. At sa lahat-lahat ng mga kababayan natin, no? Ingat, 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 ingat. Ingat. God first, Pilipinas.